So hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ako ulit ng maikling video. So yung gagawin kong topic ngayon, about ulit sa Iglesia ni Cristo. About sa paninira ni Epifanio Labrador sa Iglesia ni Cristo. So ito, may nag-comment sa aking video muna kahapon yata yun, muna isang araw. Nakita ko dito, kinonfirm niya na binayaran daw si Epifanio Labrador. Kaya daw niya siniraan ang Iglesia ni Cristo. Pero ito, hindi pa naman natin ito masabing ebidensya kasi wala namang pinakita ito na ebidensya na binayaran niya. Kasi kahit sino naman magsabi, pwedeng sabihin yun na binayaran si Epifanio Labrador. Pero ito, nakita ko lang kasi sa comment section eh. Kaya ipapakita ko lang sa mga kapatid. Ito siya eh. Yan o. Pera-pera lahat ng tao. Pera lang ang katapat. Pwedeng pumatay, pwedeng bumuhay. Si Labrador, binayaran talaga yun para magmura at hindi purihin ka dahil sa pera. Ganyan kalakas si Satanas. Dadaanin ka sa pera. May katotohanan naman talaga eh. Kung puro paninira lang din naman ang ginagawa nyo sa iglesia, gawaing demonyo talaga yan. Udyok talaga yan ng demonyo. At saka ni Satanas na sinasabi mo. Yan ang ano eh. Ito na lang eh. Yun na yung sinabi sa akin eh. Ulitin ko ha. Pera-pera lahat ng tao, pera lang ang katapat. Pwedeng pumatay, pwedeng bumuhay. Si Labrador, binayaran talaga yun para magmura. At hindi puriin ka dahil sa pera. Ganyan kalakas si Satanas. Dadaanin ka sa pera. Pero ito, hindi pa rin naman natin ito pwedeng gamiting ebidensya laban kay Epifanio Labrador. Kasi may nagsabi lang eh. Wala namang pinakitang ebidensya. Sinabi lang niya eh. Kahit sino pwedeng magsabi. Kagaya nga na sinabi ko kanina eh. Pero patunay din to na talagang may naglalaglag din kay Epifanio Labrador. May umaano sa kanya talaga. Maring galit din to kay Epifanio Labrador eh. Hindi naman to Iglesia ni Cristo. Imposibleng iglesia to. Imposibleng miyembro to ng INC. Kasi kagaya niyan, sabi ko nga sa Epifanio Labrador, kagaya sa iyo, kumukuha ka ng mga fake news na balita, pinapaniwalaan mo agad. Kami, ang iglesia, hindi basta-basta maniniwala sa mga itong comment. Yan yung patunay na hindi basta-basta maniniwala ang iglesia sa mga ganyang bintang. Kasi ito, hindi talaga ito pwedeng gamitin ebidensya eh. Kumbaga ito, pinakita ko lang eh, na may umaamin na ikaw ang may gawa eh. Pero kung may video to, picture, or anuman, kung anumang ebidensya na may papatunay talaga na binayaran ka, ay yun talaga yung totoo. Pero ito, comment lang to eh. Na ginawa ko lang na content. Para ipakita sa'yo na may naglalaglag na sa'yo. Kasi kung iglesia to, imposible to na miyembro to ng INC. Hindi ang Iglesia ni Cristo hindi magsasalita ng mga ganyan basta-basta na walang basyan, walang ebidensya. Hindi kagaya mo na narinig mo lang, na marites mo lang, pinaniwalaan mo na at blinag mo na, hindi mo muna tinignan kung tama o hindi. Pati yung mga pati yung mga nakarang issue pa sa Iglesia ni Cristo. Ang tagal na panahon na, ginising mo, kahit hindi naman totoo, wala nang napatunayan. Kagaya sabi mo, rapist si kapatid na Felix Soy Manaro, may kaso siya. Kanino ba yan? Kung di ako magkamali sa ano yun eh. Ewan ko lang kung kaano-ano yun ni Trillanes, pero wala namang napatunayan eh. Nakulong ba si Ka Eduardo? Ay, si Ka Eduardo, si Ka Felix, sorry. Si kapatid na Felix Soy Manaro, hindi siya nakulong kasi hindi totoo eh. Wala siyang kasalanan, walang napatunayan. So, paano mapapatunayan ng isang bagay na hindi naman napatunayan sa korte? Kasi ikaw, Mr. Epifanio Labrador, yan yung sinasabi ko sa'yo na huwag kang maniwala basta sa mga fake news o sa mga chismis o solsol lang ng mga tao sa'yo kasi ikakapahamak mo yan. Tandaan mo yan, kagaya nito, may nagsasabi na binayaran ka. Pero sa tingin ko siguro, para sa akin lang ha, hindi ko lang sigurado, pero parang may point doon na binayaran ka talaga para tirahin ang Iglesia ni Cristo. Pero hindi ko pa naman masabing 100% kasi wala namang ebidensya. Kumbaga, kutob lang. Suspect lang. Wala lang kayong maibas sa akin, maisagot. Kaya yan, binibira nyo ako kung ano-ano. Diyan pa kayong sinabi yung plat yung ilong ko eh. Hindi ko noon kinakaya na plat ang ilong ko eh. Ito yung binigay sa akin ng Diyos, di pagyamanin ko. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo, huwag kayong matakot sa mga kaanib at sa Iglesia ni Cristo at sa miyembro nito. Matakot kayo pag binira nyo, siniraan nyo sila ng hindi naman tama. Matakot ka sa Panginoon ng Iglesia ni Cristo, ang sa Diyos ng Iglesia ni Cristo. Walang iba kundi ang Panginoong Diyos, ang Ama.
Kasi pag ang Ama ang gumanti sa'yo, pag ang Diyos ng Iglesia ni Cristo ang gumanti sa'yo, asahan mo yan. Kasi ang miyembro, hindi mo naman naasahan yan, nagaganti sa'yo yan eh. Hindi, mababait ang mga na Iglesia. Walang aral ng Iglesia na manakit ng tao kung gumanti. Andun tayo sa salitang demanda, pero tama yung demanda kasi may pagbibintang eh. Kung yung bintang, kaganyan, killer, may private army, tama lang yung nadaanin sa korte para malaman, lumabas din ang katotohanan. Kasi maling-mali ka din talaga eh. Puro ka lang bintang eh. Wala ka na napapatunayan. Kagaya yan, yung iba, sinasabi sa akin na peke daw ako na tiwala. Nagpapanggap lang daw ako. Hindi naman siguro tanga yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para hindi nila malaman kung peke ako o hindi sa mga sinabi ko sa una kong video. Kagaya nga ng mga sinabi ko sa inyo, yung sinasabi mo na kakampi mo, natiwalag yan dahil may nilabag na batas at may ginawang mali sa Iglesia ni Cristo kaya tiniwalag yan. Kaya sinasabi ko nga sa iyo, Epifanio Labrador, huwag kang maniwala sa mga susul na iba, huwag kang maniwala sa fake news kasi ikaw din magkakaproblema yan eh. Tignan mo buhay mo ngayon. May katahimikan bang buhay mo ngayon? Wala. Kaya sinasabi ko sa iyo, Epifanio Labrador, para sa iyo yung sinasabi ko, hindi para sa akin. Kasi ikaw ang napapahamak sa ginagawa mo eh. Naawa nga ako siya eh, pero wala akong magagawa. Diyan na eh, di panindigan mo, patunayan mo na. Kung ayaw mo talagang humingi ng tawad at humingi ng pasensya sa Iglesia ni Cristo, sa tagapamahalang pangkalatan, na minura mo kung tutusin, wala namang kasalanan sa'yo eh. Pero kahit na ganun pa man, Diyos na ang bahala sa'yo. So, andyan lang aking video for today guys. Maraming salamat guys.